Attorney Claire, anong nangyayari sa'yo? Namimiss na namin yung Attorney Claire na na todo yung research bago mag-live. Kasi tignan mo to, isang abogado, kinasuhan, pinaaresto ng COMELEC. Sa mga nakakasunod nito, alam natin yung story nito eh. Hindi ho COMELEC ang nagpaaresto dito, Attorney Claire. Maling-mali ho kayo dito. Misinformation to eh. Ang title niya, isang abogado na kulong rin, COMELEC ang nagpaaresto. Yun din, may 59,000 views na siya. So, ang alam at ang information na nakarating sa mga nakapanood nito sa'yo, na mga naniniwala sa'yo, may nakita nga ako na sobrang panatiko na yata sa'yo. Di ba lagi nating sinasabi, anyway, ayoko nang pag-uusapan muna yan. Hayaan ko muna siyang sumagot dun. Paano ko ba ipapaliwanag to? Kasi misinformation talaga to. Wala akong masabi eh. Kasi alam ko kung ano yung totoo na hindi COMELEC ang nagpaaresto sa kanya. Panoorin nga natin to ng konti. Binilisan ko na ha. Toto. So cybercrime ang final. Mga kaklir. Bilis ha? Sa totoo lang na nalulungkot ako eh. Attorney Claire naman. Tingnan natin. Basahin lang natin ha. Okay. COMELEC file cybercrime complaint versus Isabela Vice Mayoral Bet. So kailan siya nag-file? Napa-aresto ba? Teka lang. Teka lang. Wait lang po So meron siya pagdududa, no? Kung tama ba yung kanyang tinitle. Sigurado tayo dito. Baka Okay. So nagre-research siya ngayon. Kino-confirm niya. Inisyuhan pa lang. May nahuli ba? Wait lang na. Nagdududa siya kung nahuli or whatever. Mali ang ating site, so baka mali. Inisyuhan ng warrant of arrest agad. Teka lang po, baka tayo magkamali. Kasi mas important person. In fairness ha, nakikita nyo yung niya, yung pagiging niya, skeptical niya na na teka lang ha, baka kasi hindi to sigurado, no? Teka lang ha. Ating title, pinapa-aresto, nagpa-aresto. Ang COMELEC nagpa-aresto. Mali yata title ko, mga clear. Wait lang ha. Mali daw yata. So, magre-research siya ngayon. Quick research. Baka tayo magkamali dito. Okay. Nakakulong ba? May latest ba tayo kung nakulong o na-issuean pa lang ng warrant of arrest? Ay, inissuean pa lang ng warrant of arrest eh. Okay. Okay daw. Inissuean daw ng warrant of arrest. Tignan mo, pakinggan natin to. At babaguhin natin title natin. Baka tayo magkamali. Wait lang mga ka-clear ha. Baka mag-advance naman tayo sobra. Mali naman. Okay. To be fair ha, kasi nagdududa siya kung tama yung title niya o hindi. Pakinggan natin. Saan ba to sounds? Yun. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. May mga pulis dito ngayon, sinervisyon ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. May mga pulis dito ngayon, sinervisyon ako ng warrant of arrest. So I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. Ngayon, sinervisyon ako ng warrant of arrest. So I'm going to So hindi masyadong narinig pero sabi niya, tama tayo mga ka-clear. So in other words mga ka-clear, okay naman no? Nagpakulong siya. Nakulong siya. So may tao na, may mga pulis na. Kasi siservisyohan siya ng warrant of arrest at pupunta siya sa jail. Tama naman no? Pero mali, Attorney Claire, tama na nakulong siya pero hindi COMELEC ang nagpakulong sa kanya. Expert doon sa IT tapos isa sa claim niya yung napanood lang sa TikTok na yung phone kayang pagalawin. Present po, Attorney, pakibati naman family sa Pinas. Pamitan Family Rex. Sa Pamitan Family, hello from Saudi Arabia. Master Pogi, yes. Not exactly. Ano to? Wait lang. So, okay. Magre-research pa siya dito guys. Ginagamit mo ditong issue na ito na may dayaan na nangyari last election pero ang argumento nila, di daw damay ang mga nakuwang. So, anyway, pinanood ko itong buong video kasi baka naman na-correct ni Attorney Claire kako. Siguro naman hindi lang talaga napalitan yung title na isang abogado na kulong rin, COMELEC ang nagpaaresto. Walang question mark to At ganyan din yung thumbnail niya. So ngayon, again pinanood ko to ng buo kasi I gave the benefit of the doubt naman kasi talagang medyo siya dito talagang nagdududa siya kung yung information ba niya ay tama o hindi. Pinuntahan pa niya yata yung yung Facebook page or nagdig-dip siya ng hindi nagdig-dip. Nag-research siya ng mabilisan.
So dito nakikita natin na si Attorney Claire ay nagbago na. Imagine to dati talagang deep yung research niya bago siya makapag-live. Pero ngayon nag-live siya ng hindi talaga siya nakapag-research, guys. Talagang maling-mali ito. So ang naiisip ngayon ng yung nai-transfer sa kanilang information, yung mga nanood dito, ay COMELEC nga mismo yung nagpa-aresto sa kanya. As in talagang pinanood ko to ng buo, pero wala talaga. Pero napakaganda ng discussion dito ni Attorney Claire, no? Balanse. Tinimbang niya yung part ng COMELEC, tinimbang niya yung kay Attorney Respino, okay. Ngayon, puntahan natin to. Ito ay Attorney Respicio pala, sorry. At the forefront, Attorney Respicio responds to vote counting machines allegations. Dito, i-clear natin na hindi COMELEC ang nagpa-aresto sa kanya. Kaya siya nakulong. So, eto siya. If you are successful in doing... Umpisahan natin dito para kumpleto yung kumpleto yung kung bakit niya nasabi yung tungkol sa kaso at yung kanyang pagkaka-aresto at pagkakakulong nga. that, yung pag-expose mo, hindi ba mas effective na wag ka maging part ng government? Because once you're in government, you'll be, the person that would be taking the position. So paano, how can you criticize yourself or the people around you who work with you? Ang problema, Attorney Karen, kapag nasa labas lang ako, paano yan kung yung mga nakaupo sa gobyerno ay hindi nakikinig? Eh di para lang... I like this guy. Gusto ko tong guy. Medyo maangas lang talaga, mayabang yung kanyang pagsasalita, pero malaman. Kung ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Oh, Pero hindi ba sila nakikinig? Wala ka bang successful na pa-prosecute because of your exposés? Malamang nakikinig sila, Attorney Karen, at nasasaktan sila, kaya nga kinasuhan ako ng cyber libel. Okay. Kinasuhan ng cyber libel. Sino? So ito ba yung 2 weeks ago, ito ba yung narinig namin na hinuli ka because of a cyber libel case? Yes, inaresto ako sa bayan ng Reyna Mercedes Isabela dahil sa ikinaso ng kalaban namin sa politika ng mga respisyo din dahil nasaktan sila dahil sa mga expose na linabas ko dahil sa mga korupsyon na nangyayari sa aming bayan. So it's clear. Hindi po COMELEC ang nagparesto sa kanya, kundi yung kalaban niya sa politika. Ulitin natin para mas maliwanag. Bella, dahil sa ikinaso ng kalaban namin sa politika, Kalaban nila sa politika yung nagkaso. ng mga respisyo din dahil nasaktan sila dahil sa mga Respisyo din, no? So, magkakamag-anak, magkakalaban. expose na linabas ko dahil sa mga korupsyon na nangyayari sa aming bayan. What happened to that case? Andun Because pa now rin- you're sitting here. Yeah. You have to file bail. Nakapag-bail ako, Attorney Okay. Karen. Laya ako, kumbaga. Naaresto ako, pero in the meantime, laya ako. Okay, and of course, you're fighting that out. So, eto lang, gusto ko lang i-clear, no? Sa mga nakapanood dito kay Attorney Claire, sa vlog niya na yan, hindi po COMELEC ang nagpa-aresto sa kanya. Again, title at thumbnail, isang abogado nakulong rin. COMELEC ang nagpa-aresto. Sure na sure siya walang question mark. Although, may pagdududa siya na mali yung title niya dito, pero walang hindi talaga na-correct sa buong live niya. Wala man lang nag-correct sa inyo dyan. Ang dami-daming live viewers ni Attorney Claire. Wala man lang nag-correct sa kanya. Sa kanyang MIB na si Addictus Rex. Baka naman, parating mo to sa kanya, ha? Mali po si Attorney Claire dito. Hindi ho COMELEC ang nagpa-aresto sa kanya.